Sa September 21, ginugunita ang ika-53 anibersaryo ng martial law at kasabay nito, dalawang malalaking kilos protesta ang sisiklab laban sa korupsyon sa flood control projects. Libu-libong kabataan at aktivista ang magtitipon-tipon sa Luneta para sa Baha sa Luneta Rally, kasama ang simbahan at iba't ibang sektor upang magmarcha sa EDSA People Power Monument para sa Trillion Peso March. Parehong panawagan, singilin ang mga politiko at kontraktor na umunoy kumukulimbat ng pondo habang patuloy ang pagbaha. Ang mensahe, hindi na dapat maulit ang pandaraya at pang-aabuso. Kasabay nito, naglabas ng paalala ang kapulisan. Patuloy na ipatutupad ng PNP ang no permit, no rally policy para sa mga nakatakdang kilos protesta. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Paalala rin ni Nartates, hindi kabilang ang EDSA People Power Monument at EDSA Shrine sa mga itinalagang Freedom Parks. Gayunman, tiniyak ng PNP ang maximum tolerance, lalo na sa protesta sa Luneta sa September 21 laban sa umunoy korupsyon sa flood control projects. Mula sa lansangan, lumipat naman ang usapin sa loob ng Kongreso. Noong ika-17 ng Setyembre, nagbitiw bilang Speaker ng House of Representatives si Martin Romualdez sa gitna ng aligasyon ng flood control corruption at budget insertions. Yet leadership also demands that we confront the trials of the President. I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Isang pagbibitiw na kumakatawan sa bigat ng isyong kinakaharap ng Kamara. Matapos ang pagbibitiw, agad ding napalitan ang liderato. Matapos ang pagbibitiw ni Martin Romualdez, agad na nahalal si Faustino Boje D. III bilang bagong Speaker ng 28th Congress. Nakakuha siya ng 253 boto, kabilang ang suporta ng dating mismong kritiko ni Romualdez. Sa kanyang unang talumpati, mariin niyang sinabi, "I will not defend the guilty, I will not shield the corrupt." Ipinangako ni D na babaguhin ng Kamara at susuportahan ang investigasyon laban sa mga anomalya sa flood control at budget insertions. Habang sa Senado, isang kontraktor ang nabisto. Noong ika-18 ng Setyembre, sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, umani ng galit ang kontraktor na si Curly Discaya matapos mahuli sa kasinungalingan. Una niyang sinabi na hindi makakadalo ang asawa niyang si Sara dahil may sakit umano ito. Pero nang ilabas ang opisyal na sulat ni Sara, na hindi po siya makakarating dahil po sa mga hard condition din po siya. Sumulat po si Mrs. Discaya, "I deeply regret to inform you that I will be unable to attend the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. I have an important meeting with my employees on the day of the hearing to explain the problem that the company is facing now." malinaw na ibang dahilan. Dito nagalit ang mga senador. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, And dito, harap-harapang nagsinungaling ka, binabastos mo kami, niloloko mo kami. Diba? Huwag mo kami lokohin because the chairman has the power to cite you in contempt. I mean, do not do that. sa huli, binilaan siya ng contempt citation at binigyan ng show cause order si Sara. Hindi rin nakaligtas sa batikos si Representative Zaldico. Mainit ang naging pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos laban kay Representative Zaldico matapos ang pagbibitiw ni dating Speaker Martin Romualdez. Giit ni Sandro, that he should come home and face any and all allegations against him. Sir, they're too severe and it's dragging the house in the mud. dahil sa pagkawala ni Ko, mas lalo umanong bumibigat ang batiko sa Kongreso at ngayon, tinatawagan siyang umuwi at harapin ang mga paratang. Lumipat naman tayo sa Mindanao kung saan may panibagong kasong isinampa. Sa Davao City, nagsampa ng kaso si Acting Mayor Baste Duterte laban sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno kaugnay ng pagkakaaresto ng dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11 sa bisa ng warrant mula sa International Criminal Court. Kabilang sa kinasuhan sina DILG Secretary John Vic Remulla, Defense Secretary Gilbert Teodoro, DOJ Secretary Crispin Remulla, at dating PNP Chiefs. Ang mga reklamo, kidnapping, arbitrary detention at paglabag sa anti-graft law. Giit ni Remulla, bahagi raw ito ng organized effort para hadlangan ang kanyang aplikasyon bilang ombudsman. Sa loob lamang ng halos isang oras, inaprubahan ng Kamara ang 902 million pesos 2026 budget ng Office of the Vice President. Humarap si VP Sara Duterte at sinabi niyang handa siyang sumagot sa tanong ng mga congressman. Ngunit matapos ang ilang interpellation, agad na tinapos ng mga mambabatas ang pagdinig. Ang mabilis na deliberasyon ay kumpara sa mainit at mahaba-habang pagtatanong sa kanya noong nakaraang taon. Sa sports at international news, nagluluksa ang mundo ng boxing matapos pumanaw si dating world champion Ricky the Hitman Hatton sa edad na 46. Natagpuang walang buhay si Hatton sa kanyang tahanan sa Greater Manchester nitong linggo. Hindi tinuturing na kahinahinala ang kanyang pagkamatay. Si Hatton ay naging kampiyon sa dalawang dibisyon, nakilala sa kanyang
agresibong laban at matinding karisma. Pinakatanyag ang kanyang panalo laban kay Kostya Tszyu noong 2005 bago sumabak sa mga mega fight kontra kay Floyd Mayweather Jr. at Manny Pacquiao. Sa kabila ng pagpanaw, nananatiling buhay ang kanyang pamana bilang isa sa pinakaminamahal na kampyon ng boxing. At sa Pilipinas, isang laban ang tumapos sa makasaysayang kampanya. Noong 18 ng Setyembre, nagtapos sa makasaysayang laban ng Alas Pilipinas sa FIVB Men's World Championship matapos silang talunin ng World number 16 Iran sa 5 set, 21-25, 25-21, 17-25, 25-23 at 22-20. Umabot sa match point ang mga Pinoy matapos ang block ni Kim Malabunga pero na-reverse dahil sa net touch challenge. Bagamat lumaban sina Brian Bagunas at buong koponan, tuluyang nanaig ang Iran. Kahit natapos na ang laro ng Alas Pilipinas, nakapag-ukit sila ng kasaysayan nang talunin nila ang mas mataas na ranggong World number 21 Egypt sa kanilang unang laban.